Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Piquero Roberto at gay na rin kay Katz Aquino, Torgada Randy at sa aking mga members na sina Ronald Verbosidad, Edmond Cubalsopnet, Mario Martir, Chodoro Alonso, Jamie Amadar. Pag-usapan nga natin ang PBA dahil marami nga ang nagtatanong at nagtataka, ano na nga bang nangyari sa PBA at tila ba'y hindi na tinatao? At alam din nating lahat na mas pinili na lamang ng PBA na kumuha ng mga maliliit na venue, hindi nga gaya ng dati na naglalaro ang PBA sa Smart Araneta, sa Moa Arena, ngayon nga ay sa mga mas maliliit na venue, kagaya na lamang sa naging laban nga ng Northport kontra nga dito sa Rain or Shine kung saan ginanap nga ito sa Ninoy Aquino Stadium. Ang nakapagtataka nga, maliit na ang venue ngunit wala pa rin talagang nanonood, kaya naman ang mga netizen ay hindi mapigilang mag-react sa PBA dahil alam nating lahat ang PBA ang pinakamatandang liga sa Asia, tapos tila ba'y napag-iiwanan na ng mga iba pang liga sa Asia na kagaya na lamang ng CBA ng China, Japan B-League, KBL ng Korea at ng Liga ng Taiwan, at hindi nga mapigilang mag-react ng mga netizens at hindi nga nila mapigilang magsalita sa ano na nga ba talaga ang nangyayari sa PBA. Kaya naman pakinggan natin ang mga komento ng mga netizen patungkol nga dito sa PBA. Ang sabi nga ng isang nag-comment, "What happened PBA? Parang tune-up game lang. Yeah, downfall na, mas marami pang nanonood sa MPBL ni Sir Manny. Mas madami pang nanonood sa mga inter-barangay eh. I think PBA needs massive hole. Mas madami pang audience ang MPBL. Hahaha. Grabe na nangyayari sa PBA, halos wala nang nanonood. Diwata, dinadayo kahit traffic. PBA nilalangaw dahil traffic. Practice game ba yan? Mas madami pa ang tao sa LTO." At dahil nga nag-react na ang mga netizen na nanonood ng PBA, umaksyon na rin dyan itong si Commissioner Willie Marcial. Kaya naman kung atin ngang babalikan, noong anniversary ng PBA ay nagbigay nga sila ng free 100 tickets. At bukod pa nga dyan sa free 100 tickets, ang PBA nga sa May 1 o sa pasasalamat sa mga manggagawang Pilipino ay na rin sa mga report, ang balak nga ng PBA ay magbigay ng libreng ticket sa May 1, lalong-lalo na sa mga manggagawang Pilipino. At dahil nga sa mga palibreng tickets ng PBA ay nag-react pa rin ang mga netizen na nanonood ng PBA, kaya naman basahin natin ang kani-kanilang mga komento. "May sopas o biskwit kape? Wow, free ticket, free food and drinks na rin, baka sakaling may mauto. Soon may parapol na din ito. First come, first serve o first lang ang magsiserve. Abolish na lang yung ibang teams, yung 4 na MVP at SMB na lang itira nyo. Desperado na talaga PBA para masabi na dinudumog pa rin sila. Libre nyo na lahat ng games nyo tapos mamigay kayo ng popcorn at drinks, sigurado marami manunood. Desperate move, hahaha. Wala namang problema yung presyo, yung volleyball games nga may bayad din ticket pero mas madaming nanonood. Pag ito nilangaw pa kahit may libre na, ewan ko na lang. Marcial resign, let's campaign it. Magpaskil kayo, libre tuli sa venue." Ang maganda solusyon, dyan nyo papwestuhin yung Diwata Pares overload, dudumugin ulit ng pila ang PBA. So ayan nga yung mga komento ng mga netizen patungkol nga sa palibreng ticket ng PBA. At meron namang nagsuggest na bakit daw hindi nilang gayahin ng PBA ang MPBL kung saan namimigay ng mga libreng motor, at kung ginaya daw ng PBA yan ay paniguradong dudumugin sila ng mga PBA fans. At ito pa nga yung gustong mangyari ng lahat ng mga PBA fans na matagal na nga nilang narereklamo. At ang gusto nga nilang mangyari ay walang iba kundi palitan na raw si Commissioner Willie Marcial, at meron naman daw mga mas deserving pa kay Commissioner Willie Marcial. At ang pwede nga daw ipalit ay halimbawa na lamang itong si Sir Noli Ayala o kaya naman itong si Sir Chino Trinidad, at may mga nagsasabi din na pwede raw si Coach Yeng Giao. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo dapat na bang palitan si Commissioner Willie Marcial
At sino kaya ang karapat-dapat pumalit sa kanyang pwesto? Maaari kayong magbigay ng komento sa may comment section. At sa ibang balita naman, nagkaroon na nga ng pre-qualifying tournaments draw ang FIBA Women's World Cup na gaganapin sa 2026, kung saan nakabracket nga ng Pilipinas sa Group C ang Brazil, Hungary at gayon na rin ng Senegal. Sa tingin nyo, kakayanin kaya ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang mga nakabracket? At kailangan siguro talaga ng pinakamatinding adjustment dahil alam naman nating lahat ang Pilipinas ay kulang na kulang sa height. Pag-usapan naman natin itong si Justin Brownlee na alam naman nating lahat ang kanyang kupunan na Pilita Jaya ay nagkampiyon sa East Asia sa BCL Asia at pasok na nga sila sa second round kung saan mas mabibigat pa ang kanilang makakaharap na kagaya na lamang ng team ng China o ang CBA ng China, ang KBL ng Korea, ang Japan B-League ng Japan at ang T1 ng Taiwan at gayon na rin ang PBA ng Pilipinas. Kaya naman matinding laban na nga ito. At bukod pa doon, nilinaw din ni Justin Brownlee na kapag natapos nga siya sa FIBA Olympic Qualifying Tournaments ay babalik pa siya dito sa Indonesia upang tapusin ang BCL Asia. Kaya naman pakinggan natin ang buong sinabi ni Justin Brownlee. How's everything going so far? Happy birthday. Oh, thank you, man. Appreciate it. I really want to know right now, you've been here for what, 2 months? Maybe a little bit over a month, maybe. Yeah. How's everything going so far? It's going smooth. I'm enjoying it. Luckily, it's great to keep winning and keep it rolling. But I'm just enjoying Indonesia, enjoying the IBL and the BCL, and of course my teammates and coaches and everything. Just try to, been absorbing everything and just been enjoying it. From the Philippines media, and then we are like, yeah, JB's coming. But can you tell us a little bit about the process? It's kind of easy. My assistant coach, acting coordinator, who is the team manager for Gilas now, and he just said it was an opportunity to come and play, and then me knowing about some of the players that's here, Cross, Gerardo, Vincent, the list goes on the team. They play for the national team. I can remember playing against those guys, I just enjoyed the way they played. I got a lot of respect for Indonesia basketball. Last but not least, this is the question I think about PG Holics have been asking for, and about the Filipinos media talking about like the contract you've been on. I mean, like everybody from Filipinos said that JB will stay here for only 2 months. Is that kind of true, or do you have anything to say? No, the plan is to stay for the rest of the season. Continue, obviously, the BCL and stay on through the rest of the season. I do have a Gilas window that FIBA Olympic qualifier that I will join Gilas, the national team of the Philippines. So I may have like maybe I think 10 or 15 day break in that period. But other than that, I'm here for the hopefully I stay healthy and everything works out, or I can stay for the rest of the season. All right, thank you very much. All right, thank you. Happy birthday.